Hi guys, ayan. So sasagutin lang natin yung mga nagtatanong ano-ano na daw yung mga naipundar ko sa pagiging content creator. Ayan, so napakagandang tanong. So nagsimula ako ng paggawa ng content noong month of April yata or May ngayong taon na ito, no? So far naman talagang mas malaki yung kita natin compare doon sa trabaho natin before, no? So going back to the question, ano na nga daw ba yung mga naipundar ko simula nung ako ay kumita bilang isang content creator. Ayan, gustong gusto ko tong tanong na ito. Okay, to answer your question, wala pa po. Wala pa akong naipundar when it comes sa mga sasakyan, mga lupa, mga wala pa akong na-invest, mga ganon. Ang tanging naipundar ko lang sa mga kinikita ko dito sa social media, dito sa Facebook, pag-content creator ko is yung pagtulong po sa aking mga kapatid. Kasi may mga pinapaaral pa kami. Nasa college pa sila. No? Syempre nakakatulong na din tayo sa ating mga pangangailangan dun sa mga ating pamilya, sa ating mga magulang, dun sa loob ng bahay. Yun pa lang po yung naipundar natin at masasabi ko na big blessing ito sa akin kasi alam niyo ba, nung dati akong nagtatrabaho bilang secretary sa isang sa province, dito sa Kapitolyo namin, hindi talaga kasya. Sarili ko talaga hindi ko siya mabigyan din ng kung ano yung gusto kong bilhin, pati yung mga magulang ko that time hindi ko mabigyan ng gusto nila. So ngayon masasabi ko na malaki yung pinagbago kasi medyo naibibigay ko yung mga pangangailangan ng kapatid ko at saka yung mga magulang ko at doon sa loob ng aming bahay. Pero again guys, when it comes sa mga lupa, mga negosyo, mga sasakyan, mga invest na yan, wala pa po. So sa ngayon, nag-e-enjoy pa lang ako na kumikita. Hindi man ganun kalaki guys, at least malaki talaga yung pinagbago compare doon sa nagtrabaho ako sa isang government. Ngayon guys, talagang full-time content creator ako. Kaya lang may mga ginagawa din tayo minsan kaya hindi rin tayo makagawa masyado ng content, makapag-live, ganyan. So sana nasagot ko yung mga tanong ninyo. Yun lang guys, pinaka the best pa rin talaga na kapag may mga kapatid ka is tulungan mo sila, no? Okay lang sa akin kahit wala pa akong maibigay para sa sarili ko, at least ang mahalaga natutulungan natin yung ating mga kapatid makapagtapos ng pag-aaral, tapos maibigay natin yung pasiyahan ng ating mga magulang. Sa ngayon, masaya ako doon and for me, it's a very big blessing talaga na dumating itong pagiging isang content creator ko. At talagang nagpapasalamat ako sa nasa itaas. Siguro yung mga ibang pundar-pundar na yan, in the future na yon. So sana magtagal itong kitaan dito kay Facebook, no? So sa mga nawawala ng pag-asa dyan, habang may buhay may pag-asa. Lagi ko namang sinasabi yan sa inyo, di ba? Doon sa mga feeling nila, nahuhuli na sila. Again guys, hindi pa huli ang lahat. Okay? I-enjoy nyo lang, saka nyo naisipin yung kita na yan. Sa sweldo ko noong month of May, nakatulong siya ng konti din sa akin. Kasi 5 digits pa that time eh. Then noong mga sumunod na buwan, medyo nadagdagan siya na talagang nakatulong din sa aking family. So sa ngayon guys, dahil sa mga update ni Facebook, minsan naapektuhan din yung mga earnings natin. Hindi po ba? So pwedeng lumaki yung sahod mo ngayong buwan, sa susunod na buwan pwedeng lumiit. Ganyan, hindi siya pare-parehas guys. Ang importante is tuloy-tuloy yung kita natin dito. Okay? So, maliit man or malaki ang kita mo, it's a very big blessing. Tulad sa akin guys, nakakatulong na ako sa aking mga kapatid. Kasi before, yung sweldo ko guys, pamasahe na lang talaga yung natitira. Halos wala na akong maibigay sa family ko na sobrang nakakalungkot talaga, di ba? Nakakaawa na parang naawa ako sa pamilya ko na wala man akong maibigay, hindi ko man lang maibigay kung ano yung gusto nila. So ngayon talaga nagpapasalamat ako kay Facebook. Sana tuloy-tuloy yung kitaan dito.